Mahigit 2 linggo matapos ang kanyang breakout game, patuloy pa rin ang pagsikat ni NBA star Jeremy Lin. Personal naman nasaksihan ng ating kapusong si Chino Trinidad ang bumabalot ngayong Linsanity sa New York City. Darito ang kanyang report. Wala nang duda sa kakayanan ni Jeremy Lin na tunay ngang pang-NBA ang husay. Sa kanyang 23 points at 9 assists per game average, sumakay ang dating matamlay na Knicks na nakapanalo ng siyam sa 11 laban kasama ang 7 sunod-sunod mula nang pulutin nila ang dating bench player. Si Jeremy Lin magaling sa basketball, pero anong ginagawa niya outside the field? Yan, ang alam natin dito po sa Madison Square Garden. The lesson is that anybody can play basketball, not only African Americans, but anybody can, of any race, can play basketball if they have some talent. Malaking bagay yun kasi marami rin Asian players here na hindi na bibigyan ng opportunity na to play even in a college level. You know, na parang nadi-discriminate sila. He's saving us. He's keeping us in the game. He brought us back to life. Ang mahalaga ngayon para sa mga New Yorkers, ang panunumbalik ng sigla sa Madison Square Garden na kilala bilang the Mecca of sports. Jeremy Lin is #1, and we always be #1, okay? Look at the atmosphere. Look at what's going on. Come on, look at the passion. This guy could have been a president. He could have been a scientist, but he wants to play basketball. This guy's great. Sa gitna ng lahat ng atensyon at pupuri, nananatiling mapagkumbaba ang latest NBA sensation. Whether I'm here or not, basketball is going to continue to grow, so it's a lot bigger than just me. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Mga kapuso, mahilig po ba kayo sa mga naiibang sapatos? May mga nauso ngayong hand-painted shoes kung saan pwede nyong ipapinta ang mga paborito nyong design. Narito ang report. Mula sa paborito ng cartoon characters hanggang sa high-fashion animal prints, anumang tripong design, pwede mo lang ipalagay sa mga sapatos na ito. At yak daw walang kapares sa mga pares ng sapatos dahil ang mga ito, mano-manong pinipinturahan. Super like. Kung pwede siyang i-like ng 1,000 times, nilike ko siyang 1,000 times. Kasi nasunod yung gusto na colors, tapos yung parang design niya, unique. Pati mga mukha ng mga customer pwedeng ipa-drawing. Parang gusto ako lang meron ito na wala akong katulad na iba. Sinampulan kami ng shoe painter na si Aisaa, ang model si Arn Arn. Sa kanila lahat ng gagaling ng design na gusto nilang ipalagay. So, kailangan may background ka sa pagpipaint, sa mga pagdodrawing. Kung anong feelings mo, kung anong gusto mo, na-translate siya dun sa design ng shoes na susuotin mo. Mas gusto kasi ng mga tao ngayon, well, off the rack. Gusto nila exclusive, unique. Para naman kay Ed na isa ring shoe artist, dapat sabay sa usong kanyang mga obra. Dahil iyon ang Animal Prints ngayong 2012, dinisenyohan niya itong stiletto ng metallic zebra print. Ito namang slip-on shoes inspired by jaguar fur. Ito ay product ng art at saka fashion na pinagsama. Ready na ba kayo to stroll the beaches ngayong summer? Kung oo, perfect itong spadrilles na may makukulay na disenyo. The lighter the better. Kasi nga, you're gonna walk in the beach, hindi ba gusto maglakad ng magbigat? Tumatagal ng 2 hanggang 3 araw ang paggawa ng isang pares ng sapatos at sa presyong 750 hanggang 1,250 pesos, garantisado raw ang inyong originality. It's the intricacy na makikita mo sa design ng mga sapatos. Sa lahat ng kulay na ipapatong namin dyan, never naman nagkaroon ng pagkakapareho. Para sa unang balita, Steve Dalisan reporting. Kasado na po ang programa para sa paggunita ng ika-26 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nagkaroon na ng rehearsal ngayong umaga para sa magiging aktibidad bukas. Mula sa People Power Monument, may live report si Salima Refran. Salima. Kaya isang araw bago ang ika-26 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, nagpatikim ang mga organizers sa mga dapat mangan bukas sa kanilang rehearsals kanina madaling araw. Pero nagbunga ito na maagang pagpabagal ng trapiko sa mga motorista. Hindi pa man sumisikat ang araw, puspusan na sa paghahanda mga kasali sa EDSA People Power Revolution Celebration bukas. 2 lane ng EDSA northbound mula People Power Monument hanggang Gate 4 ng Camp Aguinaldo ang isinara mula alas 3 hanggang alas 5 kaninang umaga.
Nasa 200 honor guards ang nagsanay kanina. Sinanay ng grupo mga magiging galaw at pwesto sa EDSA para sa military honors at sa flag raising. Bukas, inaasang nasa 2,000 sundalo mula sa Army, Navy at Air Force ang magkikibahagi sa selebrasyon, partikular sa makasaysayang salubungan. Nagsigip ang trapiko dahil sa isinagawang rehearsals. Ayon sa MMDA, umabot hanggang Guadalupe ang build-up ng mga sasakyan. Haba na po, doon na po sa sa crossing. Perwisyo ba? Medyo po, medyo. Mahaba na po yung traffic. Ngayon taon, ipagdiriwang ang EDSA People Power Revolution sa 26 na mga lugar, tulad na lamang ng mga lungsod ng Cagayan de Oro at Iligan na kapwa nasalanta ng Bagyong Sendong. We chose Iligan and Sido kasi when the president went there recently sa Iligan at nakita, he saw that people power is very much alive in Iligan. Rhea, alas 5 ng umaga, nagtapos ang rehearsals at muli naman binuksan sa trapiko ang 2 lane ng EDSA Northbound. Pero bukas nga mga kapuso, asahan na nakasara ang buong EDSA Northbound mula Ortigas hanggang Camp Aguinaldo simula pa lamang alas 5 ng umaga. At yan ang unang balita mula dito sa People Power Monument. Rhea? Maraming salamat sa Lima Refran. Kapuso child star Jillian Ward nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Pinili ni Jillian na mag-celebrate kasama ng ilang mga naulila na kinakalingan ng DSWD. Minsan na raw kasing nakilala ni Jillian ang mga bata roon at nangako siyang babalik siya para pasayahin sila. Birthday wish daw ni Jillian ang patuloy na pagbuti ng kalusugan. Isang taxi at 2 truck nagkarambola sa Ortigas Avenue, Pasig City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.